si Ate Herminia siguro, para sa kanyang apo, no? Para masiran sila ng gospel, no? Kasama si Jambi doon sa kuan. Alright, men, forward ka. Gamay, Brad. Dami pang bakante, Brad. Huwag natin sa likod. Oo. Forward kayo mga men, Brad. Yung nasa likod. Sige, please. No? Damo bakante sa tubang. Dirita sa tubang. Atong i-fill up atong mga piyo. Atong mga piyo. Kay damo bakante ang atong nga piyo. Chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Brother Bernard, lihaw dayon ko sa atong whiteboard, Brad. 1 Corinthians 14:40. Chapter 14, verse 40. Okay, kita na? Alright, all together, verse 40, go. Let all things be done decently and in order. Amen. So sabi ng ating binasa, hayaan ang lahat ng mga bagay na magawa ng nararapat at sa kaayusan. So dapat nararapat at kaayusan. Mag-pray tayo, Panginoon, salamat tonight. Salamat sa magandang panahon. Thank you, Lord, sa protection mo sa bawat isa sa buong araw, sa aming mga trabaho, aming mga lakad, mga estudyante po namin nakapunta, nakauwi ng bahay safe. At salamat din po na tonight, Lord, may privilege kami in this first week of May, maka-permitting kami. It's my prayer, i-bless you kami once again, encourage yung aming mga puso, encourage yung aming mga sarili, Panginoon, na magawa namin ang lahat na bagay na may, Lord, kaayusan. Let all things be done decently and in order. Meaning, gusto mo, Panginoon, sa aming buhay, in practical ways and sa spiritual, maging organized kami. Panginoong Diyos. Salamat, ikaw ang aming example. Be with us tonight, and it's my prayer na i-bless nyo kaming lahat this evening. In Christ's name I pray. Amen. And amen. Thank you. And please be seated. So meron po tayong order na dapat nating tingnan. The correlation of the home, the church, and the work. So sa ating diagram, ano dapat ang nauna? Of course, walang iba, ang Panginoon. Amen? Isaiah 40:28. Isaiah 40:28. Alright? Anong pagkasabi sa Isaiah 40, verse 28? Chapter 40, verse number 28. Okay, verse 28. Pakibasa please, ready, go. Amen. Wala ka bala makahibalo? Wala ka bala makabati? Nga ang nagapadayon nga Dios ang Ginoo, ang manunuga sang mga ukbong sang duta. Wala siya ginapunaw o kon ginalapyo,
Ula siya sing pagtungkad sang iya paghangop. So, ito nga verse, ano siya, Brad? Description kung ano ang Diyos. Ano siya? Hindi siya naga-weary. No? Wala siya get tired. Okay? Get weary. Sabi niya, Brad. Tapos ang iya understanding, ano daw? Hindi matungkad. Oh, grabe, amo na ang aton Diyos. No? Ang iya nga pagkagamhanan. No? Siya ang Diyos nga nakabalo. Siya ang Diyos nga nakabati. Siya ang Diyos nga creator. No? Manunugas ang tanan sa duta. Kag wala siya sang ginakapoy o kung ginalapyo. So, amo na ang Diyos, ang aton nga, ano? Okay, first description, Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes chapter number 12. After sa Proverbs, Ecclesiastes 12:13. 12:13. 12:13, tanan mamati sa katapusan sang kabug-usan nga butang. Ang tanan nabatian na. Kahadluki ang Ginoo, kag halungi ang iya mga kasuguan. Kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tao. So ano ang bug-os nga katungdanan sa tao? Fear God. Amen? Kahadlukan, sino? Hindi ang misis, ang Diyos. Hello, amen? Una sa tanan, mahadlok ta sa Diyos. Fear God and keep His commandments. Kag, siling niya diha, aton nga sundon ang iya nga mga kasuguan. So, amo nang whole duty of man. Oh, ang iya nga sugo sa aton. Okay, so number 1 sa sequence is God. Pangalawa, is, of course, ang iya pulong. So, hindi naton pwede i-separate ang iya pulong. No? Ang pulong sa Dios sa aton trabaho kag sa aton panimalay. Alright, 1 Corinthians, 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse number 16 and 17. All right. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, 17, may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So after sa God, pangalawa is ang kanyang salita, which is the Bible. And the Bible should be the main source of our doctrine, the main source of our reproof, the main source of our correction, and lastly, it should be the main source of our instruction. Amen? Verse 17, that the man of God may be perfect. The word perfect there is not sinless. The word perfect means mature. The word perfect means fully equipped. Okay, that the man of God truly furnished unto all good works. So, ang si God, and then His Word, secondary, and then ito na, our home. Our home. Okay? So, dapat yan ang sequence natin. Ating tahanan. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter number 6. Chapter number 6, verse 1. Chapter 6, verse 1. Okay. Let me read verse number 1.
chapter 6 verse 1 sa Hiligaynon. Karon amo ini ang mga sugo, ang mga patakaran kag ang mga pagsulundan nga ginsugo sang Ginoo nga imo Dios nga itudlo sa inyo agod nga mahimo ninyo sila sa duta nga ginatabok ninyo sa pagtag-iya sini. Verse 2, agod nga magkahadlok ka sa Ginoo nga imo Dios sa pagbantay sang tanan niyang palatukuran kag sang iya mga sugo nga ginsugo ko sa imo. Ikaw kag ang imo mga anak, verse 2, nga mga lalaki kag ang anak sang imo mga anak nga lalaki sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi kag agod nga maglawig ang imo mga adlaw. So may promiso ang Dios nga agod maglawig ang imo kabuhi sa kalibutan magpamati. Verse 3, busa pamati o Israel kag pagahimua ini agod nga magmaayos sa imo agod nga magdamo kagid subong sang ginsaad sa inyo sang Ginoo ang Dios sang inyo nga ginikanan sa duta nga nagailig sing gatas kag dugos. Verse 4, pamati o Israel ang Ginoo nga aton Dios isa ka Ginoo lamang. Kag higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagipusoon kag sa bug-os mong kalag kag sa bug-os mong kusog. Amen. Kag ang ini nga mga pulong nga ginsugo ko sa imo sa sini nga adlaw mangin sa imo tagipusoon. Verse number 7. Kag itudlo mo sa ila sing makugihon. Ari instruction sa mga anak. Kag hambalon mo sila sa nagalingkod sa imo balay. Kag nagalakat ka sa dalanon. Kag nagahigda ka. Kag magbangon ka. Kag ibugkos mo sa ila mga tanda sa imo kamot. Kag manginhandumanan sila sa imo mga mata. Verse 9, kag isulat mo sila sa mga bakalan sang imo balay, kag sa imo mga gawang. So, instruction, ginatag sa Israel, kag upod man kita. Lalo na sa mga tatay, nga ang aton mga bata, tudloan tagid, nga magkahadlok sa Dios. Nagalakat man sila, nagahigda man sila, nagapungko man sila, o kung nagabangon, dapat tudloan sila nga magkahadlok sa Dios. Amen? Amo gina ang una nga brad patakaran kag kasuguan sang Dios bilang kita mga ginikanan. Amen. So ang panimalay amo brad ang una gyud nga institusyon ulot kwarto nga dapat ang training ground sa atong mga kabataan. Kay kung hindi naton mahatagan sang sakto nga pundasyon aton panimalay, budlay sila dalhon sa simbahan, budlay sila dito sa mga eskwelahan. Apang kung nami ang pundasyon, pagtudlo, pagdisiplina, pagtatap sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sunod sa panimalay, magbalambuon sila siling sa pulong sa Diyos. Amen? Amo na mga ginikanan, tatapon yung bata nyo. Hindi nyo pagtugutan, magsige absent sa simbahan. Amen? Ayaw. No? Kaya kung sanayon mo magsige absent na sa simbahan, ay problema gina someday. Mga abyan. Istoryaha bata nyo. No? Guyuda sila. Giyahi sila. Opda sila sa simbahan. Kaya amo na ang sugo sa Dios. Sa diyan naghalin bad? Sa panimalay. Way gihatag ni bad nga mando sa teacher. Sa public school. Amen? Way na gihatag nga mando sa simbahan. Dito ni sa panimalay. Amen, parents, brad? Oh, laro. So, aton panimalay. Salmo 78. Gihungod ko gini nga ilungguhon ni para way ka mo rason, di ka mo kaintindi. Oh. 78. Psalm chapter 78. Psalm chapter 78. Verse 1. Dungga o katawhan ko ang akon kasuguan. Ilingig ang inyo mga igdulongog sa mga pulong sang akon baba. Magabuhat ako sa akon baba sa paanggid. Magamit lang ako sing madulom nga pinamulong sang dumaan. Nga aton nabatian kag naibaluan, kag ginsugid sa aton sang mga ginikanan ta. Verse 4, hindi naton pag ilikom sila sa ilang mga anak, apang isugid sa palabuton nga kaliwatan,
ang mga pagyaw sang Ginoo kag ang iya kusog kag ang iya makatilingala nga binuhatan nga ginhimo niya. Verse 5, kay nagtukod siya sing pagpamatuod sa Jacob kag nagpatod sing kasuguan sa Israel nga ginsugo niya sa aton mga ginikanan nga ipakilala nila sila sa ilang mga anak. Agod nga ang palabuton nga mga kaliwatan makakilala ang mga anak nga matao nga magtindog kag magsugid sa ila sa mga anak nila. Verse 7, agod nga makapahamtang nila sa Dios ang ila paglaom kag indi malipat sang binuhatan sang Dios kundi magbantay sang iya mga sugo. Kag indi magmangin subong sang ila mga ginikanan nga kaliwatan nga wala magpatadlong sang ila tagipusoon nga ang ila espiritu indi maglig-on sa Dios. Ang mga anak ni Ephraim nga lupit kag nagdala sing mga pana nagtalikod sa adlaw sang inaway. Alright? So may instruction nga hindi dapat magkalipat. So, sa diin na gisugo, Brad? The home. Alright? Next. Church. And then, yan. So, ang atong Christian duty, amo ni siya. Alright? So, diri, pamilya, panimalay. So, ang panimalay, may trabaho ka. So, hambal sa Bible, ang isa ka ginikanan, labi na gid ang tatay, siya dapat ang mag-provide sang kinawala para sa iya panimalay. Amen? Dapat ang isa ka tatay, amo ang mag-provide. Alright. Ano siling sa 1 Timothy chapter 5 verse 8? 1 Timothy. Mga tatay, lihog basa please. Chapter 5 verse 8. First Timothy chapter 5 verse 8. 5 verse number 8. Okay, nakita na? Ready, go. But so medyo bugat na siya. No? Bugat na nga pulong sa Dios. Alright? Mando na sa mga tatay. Kung ang bisan sino wala nagasakdag sang iya mga himata, labi na gid sang iya kaugalingon nga panimalay, napanghiwala niya ang pagtuo, kag malain pa siya sa di matinuohon. Okay? So, meaning, kung ang isa daw ka tatay, ginapabayan niya ang iya himata, labi na gyud ang iya kaugalingon panimalay, siling niya, mas malain pa siya kaysa di matinuohon. The word infidel means unbeliever is worse than infidel. So meaning, mga abiyan, disgrace. Dako nga sala ang isa ka amay nga nagapabaya sa iya pamilya. Amen? Nga way niya ginasakdag, way niya ginaatipan, way niya ginapabayaan niya lang. O kung may makaon ba kung waay ang iya panimalay. Siling sa Bible, malain pa siya kaysa hindi matinuohon. But silingon may ara kita mga tatay responsibilidad. Nga dapat mga buhi ta. Parang aton panimalay, ma-provide ta ang kinahanglanon. No? Take note, kinahanglanon, hindi ang gusto. Hello, amen? Tapos, church. No? Hindi galiluyang sa Dios nga kita magpasagod ta. Amo na nga, hindi ta magsigi depende sa purpose. Amen? Kung may trabaho ta, salamat. Kung may bulig aton gobyerno, purpose, praise the Lord. Pero hindi ta maghulat lang kag magnganga. Saan mo ito mag-abotong purpose man?
Hindi mo sina. Hindi na mo'y plano sa Dios. Plano sa Dios nga mga buhi ta. No? Magbakas ta. Para nga, isuporta ta sa aton pamilya. Amen ba? Hindi na obligasyon sa gobyerno. Salamat kung may gobyerno nag-ayuda. Pero hindi dato himuon na siya nga rason nga hindi kita pangabuhi sa insakto. Alright? And then, of course, our church life. Our church life. Alright. Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Ara pa tayo, amen? So, gitagaan ko lang anay ka mo background. Amo ni siya. Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another in so much the more, as you see the day approaching. Hindi daw naton, pagbayaan, hindi naton pag-isikway, hindi naton ang aton nga pagtililipon, sing tingob. Klaro. Amen? That is our church responsibility. Meaning, samtang ara ka, balance aton kinabuhi. Pangabuhi ka, para mabuhi ka, pisikal. Pero ayaw kalimti ang imong espiritual. Hatag ka man panahon para sa Ginoo. Gahin ka man panahon para sa Dios. Yes, trabaho ka. Tagaan kasing adlaw sa Dios. Monday to Saturday, pangabuhi ka na. Sige, kung mag-overtime ka, okay lang. Pero ang iya sa Dios, itagana ang para sa Dios. No? Ang oras sa Dios, ayaw kawata, kay gitagaan ka na, damo nga oras. Ang iya, ayaw pagkalimti. Ayaw pagkuhai ang oras sa Dios. Amo na nga, balance aton kinabuhi. Subo, damo Kristohanon, focus na lang diri. Kag nasikway na, wala na diri, nadula ang iyang spiritual life, way na simba-simba. Mali na, di balance, brad. Ang kabubuton sa Dios, balansi aton kinabuhi. No? Panimalay, imo palay, sagudon mo, pero imo man suportahan, imo panimalay sang spiritual. Useless, abundansya, hamungaya, tuod may pagkaon, abundansya, pero kung wala spiritual, hindi kumplito. No? Hindi kumplito, bad. Atubangan sa Dios, hindi ni successful nga panimalay. Nga aman kay may kulang sa spiritual. That's why, hindi lang tadri man mag-focus. Di po pwede tanan tadri, nga di ta pwede diri. Kaya di gyapon, patay po ta. Di pwede puro ta spiritual. Sige na lang ta simba, sige ta basa Bible, way na taga-obra. Mali po na siya. Amen? Balance. Balance. So, unagid, number 1, ang Ginoo. Ikadua, iya pulong. Diri aton basihan. Sa aton pagpangabuhi, diri ta kuha. Aton guide, diri sa Bible. No? Diri sa Bible kita. Aton guide. No? Diri kita mga abyan. Budlay naton, magiyahan atong panimalay kung wala pulong sa Dios. That's why pinaka-importante giniya. No? Diri kita. Amo ni aton talamdan. Amo ni aton guide. Amo ni aton nga formula. Atong Christian life, mga kabiyanan. Alright? Yan. Intro pa lang yan. Ara pa tayo, amen? Okay. So, proceed na sa atong lesson. The Christian duty in the home and in the local church. The Christian duty. All right. So may dalawang bracket, no? Na ating makita. Comparison. Okay, first, man in the home.
men in the church. Okay. So, panimalay, local church. Ano ang role sa tatay o anong role sa tao, isa ka tao, sulod sa panimalay, kag ano naman ang mga role sa men sa sulod sa iglesia. Amen? So, tagaan ta na sang similarities or makita naton. So, number 1, kini nag-refer ni siya, kanang man in the home, of course, lalaki na, kay man mo. Amen? Ikaw na nga tatay. So, ano ang imo responsibilidad bilang tatay sa panimalay? Okay. So, number 1, aton makita is, gitawag ka nga, number 1, ano tawag sa imo? Head. Oh, head, ulo. 1 Corinthians 11:3. 1 Corinthians 11 verse 3. Okay, buksan ta aton Bible, palihog. 1 Corinthians chapter 11 verse number 3. 11 verse number 3. 1 Corinthians chapter 11 verse number 3. Verse 3, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Okay, sino daw ang ulo sa mga lalaki? Sino? Si Christ. Amen? Kag sino ang ulo sa mga babae o wife? Sino, Brad? Is the man. Oh. So, klaro, Brad? So, sino ang head sa panimalay? Oh. Verse number 3, and, sabi niya, and the head of the woman is the man. So, kung lalaki ka, subong nga gabi, ikaw, Brad, ang ulo sa imo panimalay. Amen? Now, mga ladies, di ka mo ma-offend. Biskan ano, mas bright pa ka mo kay mister ninyo, mas taas pa ka mo grado, mas taas pa ka mo sa may natapusan, kay compare kay mister ninyo, kay si mister nyo, elementary graduate lang, o why ka graduate sa elementary, and yet, but yet, mga kapatid, ang Bible naghambal nga siya gyapon ang ulo sa panimalay. Hindi ang babae. Klaro? No? So, sino ang leader sa panimalay? Ang bana. So, kay leader siya, biskan mas bright ka nga misis, submit ka sa imo, bana. Kay siya ang gibutang, Brad, nga leader para sa imo, kag sa imo panimalay. Kaya kung ato na siya i-violate dato ang principle sa Bible. Sino ang leader sa mga lalaki? Si Christ. Sino ang leader sa woman? Is the man. So, ang man, amo ang head. No? Hindi ang babae. Hindi ang asawa. Biskan ang babae, padako sweldo, compare sa kay mister, hindi ka masidi, ako masunod diri ha? Ako bayad ako sweldo? No! Sila sa Bible, lalaki. Amen, mga babae? Sino ang head? Si mister, dili si Mrs. So, walay rason na. Pastor, kung engineer na, di siya akong head. Ay, kung doktor na akong mister o lawyer na, kung maestro na. No! Simple siya, sila niya, babae, submit yourselves unto your own husbands. So, subong ka problema, kaysa panimalay, duha ang kakatindog leader. Si Mrs. gusto man mag-leader, mas damo pa siya desisyon kay ka mister. Mas damo pa siya wakal kay ka mister. No, okay mag-suggest, pero ang final decision, nagahalin dapat kay mister. Kung di mag-approve si mister, hindi pagpilit. Hello, amen? Kay problema. So dapat, kung may mga plano ka mo, dapat istoryahan. I hope, nagsugtanay ka mo. Hindi lang ikaw nagdesisyon, babae. Imo respetuhon, imo bana. Kung magsiling siya, ay hindi lang mang, ayaw pagpilita. Ibiskan piliton mo na, kung guba pa ni malay nyo, why Japon? No? Ang sikreto sa success sa family is what? Understanding. Amen? Nag-intindihanay. No? Ara may pag-isa. Amo na siyang importante. So, klaro? Sino ang head? O, Brad, sino ang head? Amo ang, okay,
ang bana, head. Now, sa church naman, okay, of course, bishop is last pastor. Amen? Okay? So, klaro, 1 Timothy, basahon ta. 1 Timothy. 1 Timothy, chapter number 3. Alright. First Timothy chapter 3 verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Okay, so ang pagiging bishop daw ay isang good work. Verse number 2, a bishop or pastor then must be, ano dapat ang isa ka pastor? Anong requirement? Ano ang qualification? Blameless. Ibig sabihin, walang kapintasan. Sunod, the husband of one wife, dapat ang pastor, lalaki, hindi pastura. So kung ang imong simbahan, ang wali dira, gatindog, pastura, hindi na iya sa Dios. Kay ang sa Bible, husband of one wife. Amen? Hindi wife of a husband. No. Husband of one wife. Lalaki ang pastor. Kaya damo simbahan subong, pastura. Si Mambik, ginatawag, pastura. Ginasaway na mo, ay hindi, ano lang, ma'am lang, hindi lang pastora. Oh, visit kami sa Panimalay. Ay ma'am, may merinda sa mo, pastora, kamo ni pastor. Ay, ano? Pastora, ano sa mo kay pastor? Snack sa mo. Imbes ganahan ka magmerinda, pagbati mo pastora daw. Nagguba ka ma daw. Oh, nasalaan termina si Mambig, pastora. Kaya yung kisabi, automatic sa iban, basta gani pastor ang asawa, automatic pastura dayon. Usually ba sa mga Pentecostal? No? So, amo na. So, gapati kita, Brad, nga hindi pastura. Amen? Pastor. Oh, kay pastor ang gibutang sa Bible, gitagaan sang responsibility magdumala sa iglesia. Alright. Pangalawa. Okay? Ano pa? Ano pa dapat, Brad, sa is husband. So dapat ang tao sa balay, hindi lang siya head, tapos ang husband, siya ang man in the home. Hindi woman, hindi wife, but it is the man. He is the head, he is the husband. Husband. Okay? So klaro, no? Husband. Next, 1 Timothy 3:5. 3:5. Ano dapat pa? 3:5. 3:5. First Timothy 3:5. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Okay. Pangalawa, ano ang man? Ano ang tatay? Ikatatlo, ano siya? Brad? Ruler. Ruler. Nagarule. Ginadumalahan niya ang iyang kaugalingon nga panimalay. So, sino ang gadumala sa panimalay? Hello? Si Mrs.? Basin si Mrs.? Siya na lang, pastor, intrigo ka. Para peaceful ang Marawi, pastor. Ay, no comment ako, pastor. Basta, final decision, iya, pastor. Support na lang ako, pastor. Okay mo nang support, basta kayo insakto. Ayaw pag-support sa hindi insakto. No? Dapat, basta biblical. Pero tandaan na to, ang ruler sa panimalay, dapat lalaki. Amen? Sa mga lalaki, minsan, may magtanong pa dira, gender. Gender. Male, female. Duha lang dapat. Tapos, tanungin pa. Sa gender ba, magtanong pa, straight? Uy, ano man ang straight? May tiko gali. Oh, ba't silingon? Ang mga lalaki, gina-question. Amen? Anong opposite sa straight, Brad?
Crooked? Mga lalaki, straight ba tablan? Ha? Paglaro ba? Amen? Laruhon na to ni Brad. Ha? Laruhon ta di ba? Kay basin budlay gagapakuno-kuno ta. May ara ba wrestler? Agoy, karon Brad, transgender naman. Imagine mo dati, pag sabing wrestler, Brad, grabe ang katawan. Grabe yung muscle niya. Persado. Ay, abaw, gitago-tago gali, Brad. May ano gali? May something gali niya nga ginadala-dala niya lang ba nga di niya ma-express ba? Gipaagi niya lang sa wrestling, pero ang puso pala, babae. Oh. Kay iba pala, pero ang katawan, adan. Pero di niya natago, talaga naglabas. Ngayon, wala na, Brad. Oh, wala. Grabe na. Kakalungkot, no? Mga transgender pang iba. So, dapat ruler. No? Ano dapat? So tayo, Brad, ano daw? Verse number 5. Kaya marunong tayo rule sa ating tahanan, sa ating bahay. No? So, maliwanag. Next, ano pa? Next, ano pa ang role ng man in the home? Provider. Provider. Okay, sa ating ibasa, 1 Timothy 5:8. 5:8. 1 Timothy 5:8. Chapter 5, verse number 8. Chapter 5, verse 8, kanina. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Alright? Ano daw, Brad? Ang sino man na hindi kumakalinga para sa kanyang sarili at lalo na para sa kanila sa kanyang sariling bahay o tahanan, ay itinituwa niya ang pananampalataya at mas masahol pa kaysa isang di mananampalataya. Kaya gikondemn ni Lord ang tao or husband or man na hindi marunong mag-provide sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, ang provider sa ating tahanan, sa ating mga home, Brad, it should be the man. Okay? Bonus na lang yan kung si Mrs. nagatulong kay Mr. Naga-income din siya. But biblically, Brad, speaking, okay, scripturally wise, ang principle sa Bible, dapat ang lalaki gid ang mga buhi. No? Dapat ang lalaki amo ang ga-provide sa panimalay. Okay? Breadwinner dapat. Okay? So mahirap na, no, kung may mga lalaki pakuya-kuya-kuy lang sa bahay. Tapos wala man lang trabaho. Sabi doon na ano lang, Brad? Nagapaalaga lang. Di ba may mga tatay na ganun? No, may patrabaho, tapos gainom-inom lang. Biskan paglaban na lang tayo, pagligo sa mga bata. Ay, abaw. Wala, paugtas pa. Sila pa ang problema. Tapos grabe ang misis. Saan si Ruby? O, andyan si Ruby. Ito stepfather niya. Kaya isa yun sa dahilan na pinaalis namin doon sa bahay. Amakon mo na, mama ni Ruby, buong araw o half day, nagalibod-libod, mga opisina, yung mga kakanin. Tapos ang stepfather ni Ruby, doon lang, sige cellphone, sige email. One time, gisabihan ko, pagdating ng mama ni Ruby, siya pa mag-igib ng tubig para magsaing. O imagine mo, maghugas pa ng pinggan, galing naglibod-libod, half day, gapasulay sa init. Pasok sa mga opisina, magbinta ng tapos pagdating siya pa mag-igib ng tubig, tapos magluto pa, magsaing. Amantala yung banabana niya, di man yung kasal, sige lang email. So, ang time, di ako nakatiis ba? Kasi parang inaalila na itong babaeng ito. Sabi ko, tulungan mo naman yung asawa mo. Hindi nga puro ka lang email, pagising mo, email na. Kahit pagwalis, di mo magawa. Tulungan mo naman yung wife mo. Kawawa naman, galing pa yan sa init, naglibod-libod, tapos ikaw, sili ka cellphone. Anong pakialam mo? Ganun niya ako. Anong pakialam mo?
May bit-bit ako na, nag-harvest ako ng ano, sabi, rambutan. Binato ko, di ako nakatiis ba? Buti di siya natamaan. Tapos gusto niya akong suntukin. Sadya gini karon ba? Munti kami, Brad ba? Siyempre nasaktan kami kay pamangkin ni Mambik, mama niya. Tapos siya, salta lang diyan, nakitira lang. Tapos kahit man lang mag-igib ng tubig sana, diyan lang siya buong araw, sige imil. Pagising niya, Brad, gapulaw pa yan gabi, nakaunay pa yung cellphone sa charger, sige imil. Gatulog, mga alas 12 na. Pagbugtaw niyan, sa gawas naman, sige imil. Ang asawa niya, nag-aano doon sa uling para magsaing para sa pamahaw nila. Kaon, dugay-dugay. Misis niya, libod. Kahit man lang yung hihugasan sana, yun na lang sana ang magawa niya. Magwalis, mag-igib para kahit papano, magluto. Kahit papano si misis niya, pag uwi, magkain na lang. Imagine mo galibod-libod. Puro imil. Grabe na tao, sabi ko. Mas okay pa itong baboy siguro, mapuslan ni sa gudon. Puro ini nga klase nga tao sa gudon mo. Ay, may ni bitayon, pati warik nga klase yung mga tao ni. Hello, amen? Why pulos? Pabigat. Kaya ilang bisis namin sinabihan, bakit di mo yan hiwalayan? Bakit di mo hiwalayan yan? Huwag kang manghinayang sa mga ganong klaseng tao. Napabigat. Huwag kang maging martir sa mga taong hindi. Amen? Sobra. Mama naman ni Ruby, na iwan ko, gigayuma ba? Di naman gwapo sana. Buti sana akong gwapo, kaya sige, piyungan na lang. Pero nang, ambot na lang, Maria Santissima. Amen? Kaya mga lalaki, dapat abad, di ta magtinamad. Kung lalaki tabad, mga buhi ta, aslong kaya mo pa. Oh. What is Brother Marvin? Alalay, may kunting negosyo, sundo sa mga bata. Ganun dapat. Oh. Anuhan? Ano ba? Tulungan ba? Hindi yan, doon ka sa bahay, pakuya-kuya-kuy ka, sige silpon-silpon, TV-TV, tulog, tapos hintay naman, ano namang oras, o kaon lang. Anong klase na? Migo pa ta? Hindi dapat. Hindi yan ugali ng Christian. Ang ugali ng Christian ay marunong magsipag, no? Magtrabaho para sa kanyang pamilya. Gawin ang lahat para sa pamilya. Hindi na, yan ang tunay na Christian. Provider. 2 Corinthians 12:14. I hope di kayo ma-offend sa lesson natin. Amen? Word of God po ito, mga kapatid. No? Word of God po ito. Walang personalan dito, trabaho lang. Oh, preaching lang ito ni pastor. Para ito sa atin. Blessing po yan, mga kapatid. Amen? Alright. 12:14. Anong sabi ng Bible? 12:14. 2 Corinthians 12:14. Chapter 12, verse 14. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you. Oh. Sabi ni Paul, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ano daw? Si Paul ayaw niya maging burdensome, maging pabigat. Kaya nagtrabaho si Paul, kahit saan siya mapadpad ng mga simbahan, mga kapatiran, gatyaga siya, ga-sideline siya. Kasi ayaw niya maging pabigat doon sa pupuntahan niya na lugar. Mga simbahan man umimbro. Oh. At sabi pa niya dito, ang mga anak, o ang children, ay hindi daw dapat magtipon para sa magulang. Hindi sila obligado. Kundi ang magulang, amo ang magtipon para sa mga kabataan. Bible principle na, Brad. Meaning, ang anak, ang ginikanan ba, di pwede mag-demand sa anak. Nga, amo na anak ha, dapat balusan mo ko, dapat amo ni anay. Hindi. Obligasyon sa ginikanan, sa gudon ang bata.
Pero di nato sila pwede idiktahan nga pagdako mo ha, amo ni baluson mo gikuha, amo ni pabalayan mo ko ha, amo ni baklam ko sa lakyan, hindi na pwede. Kana siya diskresyon na sa bata, bonus na sa bata mo. Kay kung gapati ko, kung nami pagsagod mo sa bata mo, gipalangga mo, balusan ka gid sina. Biskan di ka na magdiman. Pero never ga kita magtipon ang bata para sa aton. Kundi sining sa Bible, ang ginikanan amo ang magtipon para sa iya kabataan. Klaro? Oh, ano si Bible mga utot? Masdan ang ikatlong pagkakataon. Na ako ay handa upang pumunta sa inyo at ako ay hindi magiging pabigat sa inyo, sabi ni Paul. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat ang mga anak ay hindi marapat na magtipon para sa mga magulang, kundi ang mga magulang para sa mga anak. Pero I believe, ang mga anak, bad, pag na-feel nila, nakita nilang sakripisyo sa ginikanan, bad, matik na na. Matik, di na ni mo diktahan, Brad. I believe ang anak, automatic yan. Magbalikid gina, mag-isip talaga. Si mama, time na siguro, may trabaho ako. Si mama, is time na. Si papa, time na rin nga balusan ko sila. Tagaan ko sila nga malipay man sila. Suklian ko man ila sakripisyo para sa akon. Oo. Amo na siya. Oo. Maliwanag. So dapat, ang provider, sino? Ang parents. No? Bonus na kung ga-provide mga anak. Of course, kung tigulang na ang tatay, di nakasarang, ang mga anak, it's okay. No? But as long na kaya pa sa tatay mag-ubra, kag bata pa, dapat ang provider, hindi si Mrs. Hello, amen? Hindi ang kabataan, kundi amo ang husband. O, the man in the home. Main duty natin, Brad? Main function na to is the provider. Amen po ba? Oh, maliwanag? Yes, it is the man. Okay, provider. Next, ano pa? Chapter 14. 1 Corinthians. Okay, hanggang dito lang muna tayo dayon. 1 Corinthians chapter 14. 34, 35. Chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Chapter 14. Chapter 14. Let's read 34 and 35. 34 and 35. Verse 34. Ready, go. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. Alright. So ano? Ano ang sunod? Ikalima. Pastor. So ang mga bana pala, pastor in the home. Kamo mga tatay, Brad, pastor mo sa inyo panimalay. Sila sa 34, ang babae, wala gipahinugutan nga mag-istorya, maghambal sulod sa iglesia. Kay kahuluya sa isa ka babae, nga maghambal sulod sa iglesia, gibawal. Sila ni Paul. Hindi pwede magwali, hindi ka pwede sige pamangkot inside the church kung babae. Kag sila sa Bible, sa 35, kung may pamangkot ka o inog pamangkot, dito sa inyo, sa kaugalingon nga panimalay. Diin ka magpamangkot sa imong bana. Okay? So kung may naintindihan ka o kulang ka sa pag-intindi, sa giwali dito sa simbahan, hindi ka mamangkot anay diri sa sulod, kundi hulata nga mag-abot mo sa iyo panimalay. Kag pag-abot sa panimalay, dito ka mamangkot sa imong husband. Kag ang imong husband, amo ang mag-explain, kag magpa-intindi sa imo. So but silingon, ang bana, nagatindog man nga pastor. Paano ko ng bana, way manggapamati, kay kung ano man. Pag abot simbahan, sige man, wakal-wakal. Abot simbahan, way manggapamati, di mangga-concentrate. Pag pamangkot ni Mrs., ambot nagyambal si pastor sinakainahaw. Tiway na guba ng kamada,
Paano ka makasabat kay way ka pamati, may pa si misis nimo kay namati kay nay pamangkot. Kasi pastor na lang pamangkuta, siya tanang pastor nga ako pamangkuton mo, di mo ko pastor. Pastor ka gani sa imong panimalay, hindi guro sa simbahan pero sa imong panimalay gitawag ka pastor. Bot silingon dapat kabalo ka magsabat kung may gipamangkot sa imo ni misis. Amo na sa simbahan pamati para explain ka sa imo misis nga may pamangkot. Kag di ka man maglain kung may pamangkot si misis mo. Duha ta na mati kay na sa simbahan ka pamangkot ka pa. Ano klase ka? Duha ta nagsimba, pamangkot ka pa. Hello, amen? Malipay ka kung nagpamangkot imong misis. But silingon, ga-study man siya, ga-learn man siya. Hindi ka nga ma-offend ka. Amen, mga lalaki ba? Pastor tao. Tingnan, balik ta doon ta. Si misis na lang mag-ano sa imo. Ikaw mamangkot kay misis. So bilang pastor, aton responsibilidad ba? Ano? Kay pastor man. Kay pastor man mo. Ano ang responsibility ba? Ha? Tudluan? Ano pa? I-explain? I-guide ang aton pamilya sa mga butang espiritual. Oh. Kay pastor man daita. Oh. Ikaw ang pastor sa imo panimalay. Si Bad Jobin, pastor siya panimalay. Si Bad Bernard, pastor na sa iya panimalay. Si Bad Ferdy, pastor siya panimalay. Si Bad Malakias, pastor mong tanan. Amen, mga pastor? Pastor! Di lang sa simbahan, sa inyo panimalay. Pag abot simbahan, si Pastor Dulay ang pastor dire. Pero sa inyo panimalay, kamo ang pastor. Amo na, di ko manghilabot, paano disiplinahon yung bata nyo? Dili tamo diktahan kay inyo na panimalay, hindi na akon. May sarili ko panimalay, dito ko magtudlo, hindi ko sa inyo panimalay. Kuya ko labot sina. Ang akong responsibilidad, sulod sa simbahan. Pero pag abot sa panimalay, trabaho nyo na, brad. Kay inyo na balay. Inyo na panimalay. So ano matabo sa inyo panimalay, imo na kargo. Successful man na o loser man na, imo na brad responsibilidad. Kay ikaw ang leader dira. Paano mo gidumalahan imo panimalay? Klaro? Oh. So kung ano natabo sa imo panimalay, hindi i-blame si pastor. Kaya hindi mo ko pastor, ikaw man. Amen, pastor? Uy. Hindi kumpormi, ha? Kung taton tari, kayo hindi ka mo kumpormi. Oh, padugay tadi ka mo kumpormi. Unta ta. Time na mga auto, amen? Oh, I hope ga-learn kita. Oh, damo pa ta dapat i-learn, amen? Amo na, ang mga pastor sa panimalay, di magsige absent. Oh, para nga may itudlo ka mo sa inyo panimalay. Amen? Praise the Lord. Okay? Magtindog ta palihog. Nami patani, pero aton oras kulang. Amen? Buhi kag dalayaw namon nga Dios, Ginoo, salamat sini nga gabi. Salamat sa lison ngay mo ginhatag sa amon. Kabay o Dios, amon matindugan ang amo papel bilang pastor sa amon sarili nga panimalay. Salamat sa imong pulong. Buligi kami, mangin good provider kami, mangin good ruler kami, mangin good husband kami, kag mangin good head kami sa amon panimalay, Ginoo. Salamat nga ikaw nagbutang, nagplaster, Ginoo. Kay ikaw nagsiling, let all things be done decently and in order. So dapat, Lord, organize kami, agod Lord nami, tayo yun ang amon pangabuhi diri sa kalibutan. Thank you, good Lord. Kag updi kami sa nabilin namon nga tinion sini nga gabi. In Jesus' name I pray. Amen. Kag amen. Thank you.